Ang kabataan ni Jiva Goswami. Si Jiva Goswami ay ipinanganak sa Ramakeli, West Bengal, bilang anak ni Anupama, ang nakababatang kapatid ni Narupa at Sanatan Goswami, mga tanyag na santo. Dahil dito, si Jiva ay pamangkin ni Narupa at Sanatan. Isang pagkakataon, si Narupa, Sanatan at Anupama ay sa pilitang pinagsilbi ni Nawab Hussain Shah. Sa panahong ito, nagpunta si Panginoong Chaitanya Mahaprabhu sa Ramakeli sa kanyang paglalakbay patungang Brindaban upang makilala si Narupa at Sanatan. Ito ang unang beses na nagkaharap sila. Sa mahalagang pagbisitang ito, 3 taong gulang pa lamang si Jiva Goswami. Nang pumasok si Panginoong Chaitanya sa hardin ng kanilang tahanan, si Batang Jiva na nakaupo sa kandungan ng kanyang ina ay biglang tumalon na nagpapakita ng kusang loob na pagkahumaling kay Mahaprabhu. Nagulat ang kanyang ina sa reaksyong ito. Habang nag-uusap si Narupa at Sanatan kay Panginoong Chaitanya, si Jiva ay nagtago sa likod ng isang puno. Maingat na nakikinig at ngumingiti habang ninanamnam ang mga salita ng Panginoon. Sa isang bahagi ng usapan, itinuro ni Panginoong Chaitanya si Jiva at sinabi kina Narupa at Sanatan na ang mga gawaing hindi nila matatapos ay ipagpapatuloy ng batang ito, si Jiva. Ang maikling pakikipagtagpo kay Panginoong Chaitanya ay nag-iwan ng matinding impresyon kay Batang Jiva. Tumigil siya sa paglalaro kasama ng mga kaibigan at masugid na nag-aral ng mga sastra o scriptures at sumamba sa kanyang deity na sina Krishna at Balaram na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong siya ay sanggol pa. Sa kabila ng murang edad, ginugol ni Jiva ang maraming oras ng kanyang mga panahon sa kanyang deity. Pinapaliguan sila, sumasayaw para sa kanila, umaawit, gumagawa ng mga damit at nag-aalay ng mga garland at pagkain. Ang kanyang debosyon ay napakatindi na isinasakripisyo niya ang sariling kaginhawahan para lamang mapangalagaan ang kanyang mga deity, tulad ng pagbabalot sa kanila ng sariling shawl, balabal kapag malamig. Ibinahagi minsan ni Srila Prabhupada ang isang katulad na kwento tungkol sa isa niyang godbrother na noong 7 taong gulang pa lamang ay sumasamba sa mga deitying Radha Gopinath. Isang gabing sobrang labig, siya ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Sa kabila ng gamutan, hindi ito tumigil hanggang sa magpakita sina Radha Gopinath sa kanyang panaginip at ipinaalala na nakalimutan niyang bigyan sila ng shawl para uminit ang kanilang katawan. Matapos niyang ialay ang shawl sa mga deity, huminto agad ang kanyang panginginig. Isang gabi, noong 6 na taong gulang pa lamang si Jiva, nagpakita sa kanya sina Krishna at Balaram sa panaginip. Ipinahayag nila na sila ay nagkatawang tao sa panahon ng Kali bilang si Sri Chaitanya Mahaprabhu at si Lord Nityananda. Sinisiguro nila kay Jiva na darating ang panahon na siya ay bibigyan ng kapangyarihang ipalaganap ang kanilang banal na mensahe. Sa panaginip, sina Krishna at Balaram ay naging sinagora at Nityananda at sa sobrang debosyon ni Jiva, nagsimula siyang sumigaw ng kanilang mga pangalan ng magising
Narinig ito ng kanyang ina. Pinatahan siya at nangako na dadalhin siya sa Nabadwip upang makasama sina Gora at Nityananda. Noong 10 taong gulang si Jiva, pumanaw ang kanyang ina, kasunod ng naunang pagkamatay ng kanyang ama na si Anupama. Wala nang natitirang pamilya, kaya't nagpasya si Jiva na lisanin ng kanyang tahanan upang tuparin ang kanyang espiritual na tadhana. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na epekto ng banal na pakikisalamuha at espiritual na guro kahit sa pinakabatang deboto. Ang maagang karanasan ni Jiva Goswami kay Panginoong Chaitanya at ang kanyang matibay na debosyon kina Krishna at Balaram ay nagpapakita kung paano ang isang tapat na puso, maging isang bata, ay maaring sisidlang ng dakilang espiritual na tagumpay. Haribol! Haribol!